Wanted, breast milk for baby. Naulila kasi ng ina ang kanyang sanggol. Kaya ang mister, lahat ginagawa ngayon para masigurong hindi mawawalan ng gatas ng ina ang kanyang anak. Kung walang pasok sa opisina, sinisiguro ni Anton na maalagaan ang dalawa niyang anak, sina Vito, 10 taong gulang, at si Baby Dos, 6 na buwang gulang pa lang. Isinasabay niya ito sa pagbabalot ng mga kilo-kilong bagnet at longganisa. Pero hindi niya ito ilalako o ibibenta. Ipinamimigay niya ito bilang pasasalamat sa lahat ng mga nagmamagandang loob na nagbibigay sa kanila ng breast milk para kay Baby Dos. Ang ina kasi ng dalawa niyang anak na si Sel namatay nito lang Marso matapos isilang si Baby Dos. At kabilin-bilinan daw nito, siguraduhing breast milk o gatas ng ina pa rin ang ipadede kay Baby Dos. Nung nagkaroon kami ng first baby, madalas sa hospital yan dahil sa asthma tsaka yung mga regular na mga sakit. Every time na pupunta kami ng hospital, laging tinatanong sa kanya is, nag-breastfeed po ba yung baby? Nagkaroon siya ng idea, bakit parating breastfeeding yung tinatanong ng hospital, sabi niya. Hanggang nung magbubuntis siya ng second baby namin, tinutukan niya yung research about sa breastfeeding tsaka sa breast milk. According to sa research na it lowers the risk of infant complications of abnormalities, yung asthma. So sabi niya, dapat ata mag-breastfeed ako. Oo naman, sige. Mas makakamura pa tayo, sabi ko sa kanya. Kaya si Anton, pilit gumagawa ngayon ng paraan. Mabuti na lang at natuklasan niya na may mga milk hub kung saan may mga inang nagdo-donate ng kanilang breast milk. Pinapadala namin sila ng milk screening form at itong milk screening form na ito ay gawa ng mga medical professionals na based on international standards. Nakikipagtrabaho kami sa isang milk bank na napakataas ng standards. So yan, kailangan bawat ina kukuhanan ng dugo, itetest ng HIV and HEPA. Dun sa screening, pag pumasa sila, pwede nang mag-donate ng gatas. Dahil libre ang mga nakukuha niyang gatas, naisipan ni Anton na gawing mas personal ang kanyang pasasalamat. They never ask for anything in return. Although pinagpipilitan ko na kahit man lang mapalitan ko ng replacement bag, sabi ko, mukhang hindi naman kailangan ng mga mommies. That gave me an idea na magbigay na lang ako siguro. Sino ba tatanggi ng pagkain? So sa second time na mag-pick up ako sa mga mommies, may replacement bags ako at saka yung ganisa at least man lang. Bit-bit ang maliit na cooler. Tuwing lunch break, nagpapaalam si Anton sa kanyang mga boss para pick upin ang mga pakete ng gatas. One of my colleagues, she's a counselor of breastfeeding Pinays. Binigyan ako ng listahan ng mga mommies na pwede kong kuhanan. Ang dami. Right after nakuha ko, plinap ko na kung paano ko didiskartehan na ikutan sila at pick upin yung mga gatas. Isa si Diana sa mga regular na nagdo-donate ng breast milk para kay Baby Dos. Tapos, mami, longganisa ulit. Lagay ko na. Thank you ulit, thank you. Para kasi sa akin yung pagpupursige niya is one of a kind. Kahit papaano, may pakonti-konti na sumusobra. So, kapag ganon, iniipon ko siya. So, kung sino man yung may kailangan, ibinibigay ko. Kahit po namatay yung nanay, meron po tayong available na mga milk banking wherein they bank the milk. So, it is very safe because nai-screen naman yung mga nanay and it is being pasteurized. Ang gatas ng ina may dalang nutrisyon na pumoprotekta sa mga sanggol hanggang matibay na ang kanilang immune system o resistensya. Pinagtitibay rin daw nito ang ugnayan ng sanggol at ina. Yun nga lang, ang ina ni Baby Dos maagang ninakaw ng tadhana. Taong 2009 na-diagnose si Sel na may stage 2 breast cancer. Hindi raw naging madali ang yugtong ito ng kanilang buhay. Nasaksihan daw ni Anton ang paghihirap ng kanyang misis hanggang sa unti-unting nalagas ang buhok nito. Hindi nagtagal, kinailangan ng tanggalan ng suso si Sel. Basta dumating siya sa hospital bed niya sa taas, masakit yung right part niya. Nakita niya wala na siyang na-reconstruct. Alam na niya agad. Pinipigilan niya yung luha niya. Pero very strong yung wife ko.
Pagkatapos nun, halos 6 na taon daw siyang nagpagaling. Nanatiling positibo ang kanyang disposisyon sa buhay. Katunayan, sinubukan pa nilang muling magkaanak. Yan yung pinag-prepare namin talaga na pregnancy niya. Marami siyang dinaan ng mga lab test. We didn't expect na ganun ang mangyayari. Pero sabi nga nila, pag manganganak ka, nakabaon yung isang paa mo sa lupa. At kahit maselan ang kalagayan ni Sel, isang biyaya ang dumating sa kanilang pamilya. Bagamat isa na lang ang kanyang dibdib, pursigido raw siyang i-breastfeed ang kanilang magiging baby. One time, yung isang kaibigan namin sa breastfeeding mom, bumisita sila na pag-usapan nila yung about sa breastfeeding nga. Kahit nga iisa lang yung breast ko, sige, magbe-breastfeed pa rin ako, sabi niya. Although ako, tinatanong ko, hindi mo ba may papasa yung cancer mo dyan sa bata? Ano, hindi naman daw. According to research, hindi naman daw. So, sige, breastfeed ka na isang boob lang. Marso nito lang taon, isinilang ni Sel ang isang malusog na sanggol na lalaki, si Baby Dos. Ngunit makalipas lang ang ilang oras, bigla raw nag-iba ang kondisyon ni Sel. Cardiac arrest, nagkaroon ng obstruction sa artery niya, possible na blood clotting, hindi na ngayon umiikot yung dugo niya, nahirapan siya huminga. Trinay nila i-revive, around 4 times siyang ni-revive, lumaban naman siya. Nung tumagal kasi, medyo naging hopeless na. They had to declare her na wala na. Tapos that time din, yung mother ko naman na takbo the night before, sa ICU naman. Huwag naman sabay, gumaganon yung ate ko. So, hindi mapigilan nagsabay pa rin Yun siguro yung pinakamarami kong niluha na. You don't wish that to happen to anybody. Yun yung time niya na, imbes na magsaya kayo kasi may pinanganak, may mamamatay naman. Yung matindi ba dyan sa bata, for the rest of his life, magbe-birthday yan pero maalala mo yung nanay niya. Ipinangako raw ni Anton kay Sel na kahit wala na ito, breast milk pa rin ang ipapadede sa kanilang bunso. Sa loob ng 1 linggo, nakakakolekta si Anton ng 25 bags, katumbas ng 250 ounces ng gatas. Sapat na raw ito para sa 1 linggong gatas ni Baby Dos. Happy ako na maganda-ganda yung kalagayan niya ngayon. Despite na wala yung mama niya. Nakaka-inspire din na alam mo na maayos siya. Sa lahat ng mag-aasikaso sa mga bata, malamang mas nakatutok yan kaysa sa akin. Grabe siya kung ibigay niya yung oras niya sa mga yan. Lahat ng pagod napapawi raw kapag nakikita ni Anton si Baby Dos na malaki ang pagkakahawig sa kanyang pinakamamahal na asawa. Madalas ngayong sariwain ni Anton ang mga masasaya nilang alaala. Nakakamiss din na yung lambing niya. Pag malambing kasi yun malambing. Pag meron kang gustong gawin, very supportive yan. Siya yung magpupush sa'yo. Sasabihin niya, sige, gawin mo lang. She always looks forward to mga ganong bagay. Kung merong mga milestone sa buhay namin. Hindi niya man ito direktang naibibigay. Kapuri-puri naman kung paano niya ito nagagawan ng paraan.